Wisely, Mateo. Next question, Maricel Halili, TV5. Naspak. Like and Magandang subscribe, umaga, Kamsat. Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Agoy! Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako. Yes, 'di ba? Nangako siya mga kakabsat, 'di ba? Nangako siya na ibibigay niya yung mga dokumento diyan sa Quadcom noon. Siya pa mismo ang nagpresenta, nagmayabang. Okay, para hindi lang siya makontempt noon, 'di ba? Siya na ang nagpresenta. O sige, ibibigay ko yung aking salin, bla bla bla, yung mga papers, documents. Pero hanggang ngayon, wala siya binigay, kundi nagtago na ang pugante. Agoy! Nako po, asan na yung pugante? Bring him home. Agoy! Sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Tama. Hindi po niya natutugunan yon. Tama. Kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. Agoy! At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. Ay, grabe. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Harry Roque! Ano na? Harry! Tago-tago na! Hala ka ta, may legit. Meron ka ng legit na hindi lang sa Quadcom ha, na warrant of arrest ng Quadcom. Meron ka na ring legit. Sandali nga, silipin ko nga, tagdali ha. Putragis, Harry Roque. Nako po, Harry Roque. Good luck sa'yo, good luck sa'yo. Magtago ka na kung ako sa'yo. Nako po. Asan na dito? Harry Roque. Meron ba dito? Ba't puro ABS-CBN naman itong mga to? Wala bang kwan? Okay. Dominic advised the possibility of seeking Interpol. Ay, lako po! Lagot ka, Harry Roque! Saglit lang, pakita ko sa inyo, guys. Ala ka na! Harry Roque, ano na? Kamalas-malas mo naman. Nako po. O, ito na. Guys, 19 minutes ago. O, dito, sabi dito, DOJ Secretary, Spokespersons Dominic Clavano IV addressed the possibility of seeking Interpol assistance to carry out the arrest of former Presidential Harry Roque. Ala ka na! Last back na, Sir Leo. Paano na yan? Harimaw, ano na? Paktay ka, Interpol is waving. Nako ba? Kamalas-malas naman, O, paano yan? Nag-asylum ka pa dyan. Nako, pero baka mauna. Mauna ka pang mauwi. Bring him home, Harry Roque. Goy! Hala! My goodness! Sabi nga, bring that bacon home. Bring home, Roque. Paktay la, Sir Leonardo Adsag, daspakan. Maluluwag na ang kasusuotan ni Harry Roque. Sobrang bagsak na. Ayun na nga, nakita natin, guys. Hala. O, dalawin natin. Ito, guys, wait na. Basahin muna natin, That is one of the diplomatic channels that are available. Wow, diplomatic. Oy, good news. Since he is abroad, the process will be go through diplomatic channels. We want to clarify that this is a matter of prosecution. Hindi siya persecution, magkaiba yun. Prosecution for crimes in the Philippines. Agoy, Clavano also maintained that the government is not singling out Roque as arrest warrant against the others accused will also be implemented. Kasama dyan si
Kasiong, pati yung 40 plus yata, 42, 41. Hala ka ta! Paano na yan? Accused will be also implemented. He said that the prosecution of the case is opportunity for Roque to clear his... Oh, kaya uwi ka na. Uwi na! Hari! Attorney! Huwag ka na matakot. Oh, ito, di ba? Total, sinabi mo naman, lame duck ang kan, di ba? Si Pangulong Bongbong. Oh, wala na. Mahina pala si Bongbong Marcos eh. O di, umuwi ka na. Ipakita mo yung lakas mo. Di ba? Hari Roque, uwi na. Ay, go! Naku po! Bago ka pa damputin ng Interpol dyan, no? At ipadala, ipadeport dito at ibalik dito sa Pilipinas, sumuko ka na. Ha, Harimaw, naku po! Naspak pa nun! Tago-tago na sa puwet ni Digong Moroque, nandyan sa Interpol. Grabe naman si Wesley Mateo. Naku po, awayin naman si Akla, umuwi dito, may naghahanap sa kanya. Uy, sino naghahanap sa kanya, Ma'am Eva? Si Mr. International ba yan? Agoy! Konnichiwa! Makikinig lang habang nasa work, sabi ni Ma'am Jenny Igse. Shoutout, Ma'am Jenny. Ma'am Ryan Nicanesa, shoutout. Ayan o. Diyan na. Naku po! Nangangayayat na si Harimaw. Konsumido. Konsumido na. Kaya gusto niyang makapalit si Inday. Ayun lang. Shoutout, Elvira Gutierrez. O ano na, Harimaw? Uwi na! Uwi na! Pinapauwi ka na. Pwede ka nang umuwi. Ipagtanggol mo yung sarili mo. Di ba? Ikaw yung isa sa mga magagaling na international lawyer. Ipagtanggol mo. Di ba? Agoy! Naku pa! O sige, tuloy natin ang masasabi ni Attorney Claire. Naku po, may Interpol na mga kabsat. Balik tayo kay Attorney Claire. Attorney Claire, asang ka na? Okay, tuloy. Ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol Agoy! Yan na! para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So, Lagot! abangan po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Okay guys, mga kabsat, sinong masaya na makiki-coordinate ng Pilipinas sa Interpol para pauwiin si Harry Roque? Press 1. Sa mga garapatang DDS na malungkot, press 2. Labas! Naka po! Naspak pa nun! Naspakan! Nako. Ship ang Interpol, EU. Madadali agad yan si Roque. Yun lang. Yun lang, Scramble. Yun lang. Naka ba? O, nagsiwan na sila. Si Eva, si Ryan, si Joy. Naka ba? Magto naman kayo, mga garapata. O, si Wisely, nagtuwan na din. Nako, ang dami na. Pati si Yamilis. Shoutout sa Kamsat. O, Scramble, si Winnie, si Elvira. Naka ba? Harry Roque. Naka po, Interpol is waving. Sige, atas ng konti. Tuloy. Abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas. Really? Dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga, nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at maipapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Agoy! Nako po! Oh, nice one, Attorney Claire. Ako po. Patay, problema na talaga si Harry Mau nito, guys. Di ba, pinagayabang niya eh. Hindi ako pugante. Ngayon, meron ng legit na warrant. Hindi lang sa Quadcom, pati na rin sa totoong korte. Nako po, puganting-puganti na, magtago ka na. Malapit ka na damputin. Agoy, asylum ng warrant of arrest
pala, sabi naman ni Wisely Mateo. Nako, tumatawa si Ma'am Eva, oh. Dapat lang mahuli yung butanding na yan, sabi naman ni Winnie Artos. Ayun, Allah ka to. Paktay ka, attorney. Ano, paano yan? Paano yan? Game over na. Tama na, attorney. Uwi ka na. Hindi na kami galit. Okay na. Pwede ka na umuwi. Oh. Welcome ka dito. Uwi ka na, attorney, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi kami hindi ka namin ibabash. We welcome you. Bring Harry Roque home. Paktay. Nako po, ginulat tayo sa breaking news. Kahapon lang yan, mga kakabsat, ha? Hala ka to. Nako po, di ba? Ang Pilipinas ay makikiisa sa international community laban sa human trafficking ni Harry Roque. Naspakan nga talaga. Agoy, nako po. Ang tanong, makikikooperate kaya ito? Pag hindi, nako, talagang puganting-puganti ang galawan, di ba, mga kabsat? Agoy, okay. Shout out sa ating mga viewers na 120 plus, sa mga hindi pa nagla-like and subscribe yan. Baka naman, guys, pabuti nyo naman ng 100 yung like natin. 51 likers pa lang, baka naman. Like po tayo, 100 plus tayo, guys. Baka naman, no, sa mga hindi pa nagla-like dyan. O, 52, tumaas ng isa. Baka naman. Like, and subscribe, and share na rin, mabsat. Alright, tuloy natin to. Attorney Claire, pasok. Follow-up question, Maris Umali, GMA7. So, ma'am, ibig sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at The Hague Mm-mm. before, ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a Agoy! political asylum seeker. So, ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta. Kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Wag na kasi magtago-tago. Galit na silang lahat. Ako, yung mga garapata, galit na. Tapos yung sa tago-tago. Agoy! Naku po, paano yan, Harry Roque? Ikaw ang magpapatunay ngayon, no? Na hinaharas ka. Patunayan mong hinaharas ka dyan sa Netherlands. Kung mapapatunayan mo, agoy! O, sige, tuloy, Attorney Claire. Salamat! Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Morning,